Ang alamat ng saging. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon sa paanan ng bundok, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Maria. Kilala si Maria sa kanilang lugar, hindi lamang dahil sa kanyang angking kagandahan, kundi dahil sa kanyang kabutihan at kasipagan. Palagi siyang handang tumulong sa kanyang pamilya at mga kapitbahay. Sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay, si Maria ay laging masaya at puno ng pasasalamat sa bawat biyayang ipinagkakaloob ng may kapal. Isang araw, habang nagdidilig si Maria ng kanilang mga halaman, dumating ang kanyang matalik na kaibigang si Aging. Katulad ni Maria, si Aging ay maganda at mabait din. Ngunit may kakaiba sa kanya, tila may misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Minsan, napapansin ni Maria na parang may liwanag na nagmumula kay Aging tuwing sila'y magkasama. Bagamat lihim na nagtatanong ang kanyang isip, hindi na niya ito binigyang pansin dahil alam niyang walang masamang hangarin ang kaibigan. Ate Maria, wika ni Aging na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Halika, may nais akong ipakita sa iyo. Samahan mo ako sa kagubatan. Hindi nagdalawang isip si Maria. Agad niyang tinapos ang kanyang gawain at sumama kay Aging. Habang naglalakad sila patungo sa kagubatan, napansin ni Maria ang hindi maipaliwanag na saya sa mukha ng kaibigan. Bagamat nagtataka, nagpatuloy siya ng may buong tiwala sa kanyang kaibigan. Pagdating nila sa kagubatan, tumigil si Aging sa tabi ng isang mataas na puno na may makakapal at malalagong dahon. Ang puno'y tila mahiwaga at agad itong nadama ni Maria. Ate Maria, ani Aging, ang punong ito ay puno ng hiwaga. Maaari kang humiling dito, ngunit tandaan mo, ang iyong kahilingan ay dapat mula sa puso at para sa kabutihan ng iba. Nag-alinlangan si Maria sa una, ngunit napalitan ito ng pag-asa. Lumapit siya sa puno, pumikit at taimtim na nanalangin. Panginoon, bulong niya, bigyan po ninyo kami ng bunga mula sa punong ito. Isang prutas na makakatulong sa aming nayon. Nais ko pong makatulong sa mga nagugutom at nangangailangan ng lakas. Pagkatapos niyang magdasal, pagmulat niya ng mata, napansin niyang si Aging ay tahimik na nakangiti. Ngunit bago pa siya makapagtanong, bigla itong naglaho. Naguluhan si Maria at hinanap ang kaibigan, ngunit tila naglaho ito na parang hangin. Napaupo si Maria sa lilim ng puno. Iniisip kung ano ang nangyari. Kinabukasan, paggising ni Maria, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa harap ng kanilang bahay ay nakatayo ang parehong puno mula sa kagubatan. At higit sa lahat, ito'y hitik sa mga bunga, mahaba, hugis pahaba at dilaw na dilaw. Hindi pa kailanman nakakita si Maria ng ganitong prutas. Lumapit ang mga tao sa puno at namangha sa kagandahan ng bunga. Sinubukan nilang tikman ito at laking gulat nila. Napakasarap nito. Bukod sa tamis, napansin nilang nagbibigay ito ng lakas at sigla sa sinumang kumakain. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Maria at may ngipi sa kanyang mukha. Maria, wika niya, ang prutas na ito ay isang biyaya mula sa Diyos dahil sa iyong kabutihan at dalisay na hangarin na ipagkaloob ito sa ating nayon. Ngunit ano ang itatawag natin sa prutas na ito? Bago pa man makapagsalita si Maria, isang matandang babae ang biglang nagsabi, "Tawagin natin itong saging. Bagay na bagay sa itsura at lasa nito." Nagkatinginan ang lahat at sumang-ayon. Mumiti si Maria at tumango. "Oo," wika niya. "Mula ngayon, ang prutas na ito ay tatawaging saging." Isang paalala,
na ang pagmamalasakit, pananampalataya at kabutihan ay nadadala ng biyaya. Mula noon, ang puno ng saging ay naging simbolo ng pag-asa at kaginhawaan sa kanilang nayon. Lahat ng tao ay nagkaroon ng sapat na pagkain at lakas upang harapin ang bawat hamon ng buhay. Si Maria ay patuloy na tumulong sa kanyang kapwa, nagbigay inspirasyon sa iba, kat ipinakita na ang kabutihan ay laging nagbubunga ng positibong pagbabago. Subalit si Aging ay hindi na muling nakita. Sa kabila nito, naniniwala si Maria na siya ay isang anghel na isinugo ng Diyos upang paalalahanan ang lahat tungkol sa kahalagahan ng busilak na puso. Kaya't sa tuwing makakakita ka ng saging, alalahanin mo si Maria at ang aral ng kanyang kwento. Na sa simpleng kabutihan at taos-pusong dasal, makakalikha tayo ng pagbabago sa mundo. Sa maliliit na paraan, bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng biyaya at pag-asa sa iba. At diyan nagtatapos ang kwento ng alamat ng saging. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.